Simple lang na kwento, pero para maintindihan ng mga tagapakinig ito, ay ginagamit upang maiparating doon sa mga nakikinig yung pong spiritual o moral lesson. Yan pong meaning ng salita pong parables o talinhaga. Sabi ko nga po kanina, in the book of Luke chapter 15, may 3 parables dyan. Puro about lost. The first is the lost sheep. Meron daw pong 100 tupa, pero naligaw yung isa, hahanapin daw ng pastor o pastol, yung isa na yon hanggang sa ito po ay kanyang matagpuan. Ano niyo po kung anong nilalarawan nun, mga kapatid? Someone is lost. A soul is lost because of his ignorance. Kasi yung ang tupa, mga kapatid, ignorante po yan eh. Kailangan po niya lagi ng pastol. Hindi mo pwedeng iwan ng tupa basta-basta na lang. Kapag ka natalikod ka, hindi ka na niya makita. Hindi ka niya nahanapin. Sabihin na natin may pagkatanga ang tupa. Dumb. Yun po ang katotohanan niyan. Kaya po, yung talinhaga about the lost sheep is someone who is lost because of his ignorance. And then the second one is the lost coin. Meron daw pong isang babae na may 10 salabing pila, tapos yung isa nawawala. Ang ginawa po niya, hinalugog niya buong bahay hanggang kanya itong matagpuan. Ang mensahe naman pong nihahatid ng lost coin is someone is lost because he or she doesn't know that she or he is lost. Paano nangyari yung pastor? Di ba ang coin, hindi naman buhay yan eh. Wala namang buhay yan eh. Di ba? Kaya hindi niya alam. Ibig sabihin, mga kapatid, tinuturo sa atin dito ng Panginoon na may mga tao, ang alam nila, hindi sila nawawala. Hindi sila lost. Pupunta sila sa langit. So, yun ang mensahe po. Kaya ko lang binabangkit ito, summary lang po, kasi hindi naman yun talaga ang atin pong tinatalakay. Kundi yung pangatlo, which is the lost son. Doon naman sa lost son, 2, ang anak po ng ama, tapos yung isa ay naglayas. Ano naman po ang hinahatid ng mensahe nito? Pero mamaya, detalye po natin yan. Someone is lost because he or she chose to be lost. Pinili niya. So ito may isip kasi. Yung kangin hayop, hayop, bagay, ito tao eh. So may isip na siya, kaya sa nawala, dahil nag-decision siya, o pinili niya, mawala. Kangina 100 is to 1, 10 is to 1, ngayon 2 is to 1. Ang tanong, mga kapatid, bakit ito ikinuwento ng Panginoon? Para masagot, kailangan pong malaman natin yung buong konteksto ng pangyayari. Why Jesus shared this story, this parable? Kailangan basahin po natin yung first 2 verses ng Luke chapter 15, the lost and found section in the Bible. Ano po mababasa natin doon? Luke chapter 15 o Lucas 15, 1-2. Maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan ang pumunta kay Jesus upang makinig sa Kanya. Kaya nagreklamo ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Kaya kinuwentuhan sila ni Jesus. Yan. Kaya pumasok po yung 3 kwento na ito, yung 3 talinhaga na ito, para i-drive ng Panginoon ang isang aral o ang isang mensahe para sa kanila. Ang audience po niya, mga makasalanan at yung mga Pariseo, the lawmakers, nang nag-iisip, sila yung hindi nawawala. Yung nawawala at yung hindi nawawala. Nakakala nila, hindi sila nawawala. The Pharisees. Nakuha niyo, mga kapatid. Pero alam niyo ho ba, dito sa book of Luke chapter 15, twice binanggit ng Panginoon yung mga salitang ito. Basahin po natin. Twice.
Ang sabi po niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong tupa o salapi. Ganon din sa langit, masayang-masaya maging ang mga anghel dahil sa isang makasalanang nagsisi. So ano ang nais ituro, i-drive na teaching na mensahe ng Panginoon dito? Nais ituro ni Jesus yung aral tungkol sa damdamin ng Diyos para sa mga nawawala kaluluwa, para sa mga makasalanan. Na para sa Diyos, sila'y sadyang napakahalaga, kaya hahanapin niya hanggang sa sila ay kanyang matagpuan. At sobrang saya niya kapag nakita niya ang nawawalang kaluluwa na ito. And I hope na sana po ang bawat isa po sa atin dito ay natagpuan na ng Panginoon. Amen? And I believe din na ang mensahe pong ito para doon sa mga nag-iisip, ako po ay walang katiyakan kung nakita na ng Panginoon. And this is for you. Kaya ka naririto sapagkat nais kang kausapin ng Panginoon at swerte ka sapagkat hindi kinakailangan ni Lord. Ikaw pumunta at lumapit sa Kanya. Nag-gets niyo ba mga kapatid? Hello? Yung lost son mga kapatid kanina, ang ibang title nilalagay po dyan sa Bible, makikita ninyo, The Prodigal Son. This is the most famous parable of Jesus Christ. The Prodigal Son. Yun ang title po. The father of all parables. Kung babasahin nyo, titingnan nyo po sa Google, ano ang pinakamaraming, mas makabisado, mas alam ng tao from kids to adults, the prodigal son. Pero alam niyo ba mga kapatid, ang pagkakaalam ng mga tao na tungkol sa kwentong ito, when they say prodigal son o prodigal, alibughang anak, ang meaning sa kanila ng alibugha o prodigal is rebelde, pasaway, matigas ang ulo, o sakit ng ulo ng mga magulang. Di ba gano'n? Tama ba? Yun ang intindi natin eh. Yun ang intindi ng nakararami. Pero sa totoo lang po, the word prodigal is just a title. Wala kayong mababasa kahit ang translation ng Bible na word prodigal. Wala po. Pwede. Son o lost son. Son. Pero wala akong prodigal. Ngayon, ano ba ang meaning talaga ng word na prodigal? Ito po ang meaning ng salitang prodigal. Wastefully extravagant. Reckless, lavish. Wastefully extravagant. Yung bang ubus-ubus biyaya. Meron bang dito na pagkatapos na siya ay sumweldo, hindi na-aabot ng 3 araw yung sweldo niya. Ubus na. Ubus-ubus biyaya. Yun yung mga prodigal. Kausapin mo yung katabi mo, ikaw ata kinakausap ni Pastor. Yung bang wala pa yung sweldo, ito naman, wala pa yung sweldo. Inuutang na yung susweldohin niya. Kine-credit card na. Kaya pagdating ng sweldo niya, kulang pa. Hindi sakto, kulang pa. Kaya makikiusap doon sa inutangan, baka pwedeng susunod na lang ako dadagdag, magbabayo. That's the meaning of the word prodigal. Recklessly extravagant. Wastefully extravagant. O lavish. Kaya siguro yung word na lavish, lavish na paggasta. Sobra-sobrang paggasta. Di kaya dyan galing, mga kapatid. Hello po. Pero sa lang, mga kapatid, dito sa parable of the lost son, o ang alam natin, the prodigal son, dalawa po ang extravagant dyan. Dalawa po ang reckless dyan. Dalawa po ang lavish dyan. Hindi lamang po yung bunsong anak, kundi po yung tatay. Why? Kasi yung bunsong anak, sobra-sobra ang kanyang paglustay doon sa mana na kanyang tinanggap, sa walang kapararakan,
Pero sa kabila ng kanyang ginawang yun, nang bumalik siya sa Ama, tinanggap pa rin siya dahil sobra-sobra siyang mahal ng kanyang Ama. And can you feel the love of God this time? Kung gaano po tayo kamahal ng Diyos na sa kabila ng ating pagiging makasalanan, na ginawa ng paglayo sa Kanya, tinanggap pa rin po niya tayo dahil sobra-sobra, extravagant, reckless, and lavish is the love of God for us. Kaya ang totoo mga kapatid, dito po sa parable of the lost son, the prodigal son, nilalagay prodigal son. Parang lumalabas siya ang bida, pero hindi siya ang bida dyan. Ang bida po dyan walang iba, kundi yung kanyang ama na sobra ang kanyang pinakitang pagmamahal sa kanyang bunsong anak. And the father mentioned, doon sa binasa po natin, ay walang iba kundi ang ating pong Diyos. Siya ang nilalarawan, mga kapatid. Now, let us detail how Jesus explain and illustrate yung love ng Lord sa ating pong lahat. At babalikan po natin, balik po tayo sa Lucas chapter 15, 11 to 12. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento. Teka muna mga kapatid, handa ba kayong makinig hanggang mamayang alas 7? Labis niyo bang mahal ang Lord? Sobra niyo bang love si Lord? Na handa ho kayong maupo katulad ni Maria sa paanan ng Panginoon at di katulad ni Marta na naaligaga at naiinip na sa pagtulong ng kanyang kapatid. Dapat ganun po tayo. Okay? So, balikan po natin. Lucas chapter 15, 11 to 12. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang pagkukwento, may isang ama na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng bunso sa kanyang ama, Ama, ibigay niyo na sa akin ang bahaging mamanahin ko, kaya't hinati ng ama ang ari-arian niya sa dalawa niyang anak. Alam niyo po, ang ari-arian ng unang panahon, mga kapatid, ay bukod sa cash, sa pera. Pwede po itong lupain, bukirin, livestock. At sa kultura ho ng mga Hudyo, mga kapatid, pag panganay ka, doble ang makukuha mong mana. Yung mga sumunod sa iyo, hati-hati na sila doon. Nakuha niyo? And in this case, mga kapatid, dalawa lang kasi silang magkapatid, isang panganay, isang bunso. Kaya nangyari, 2/3 yung mapupunta sa panganay, 1/3 po doon sa bunso. So maliit lang pa niya. Kukumpara niya sa kuya niya 2/3. Ganun sa kultura ng mga Hudyo. Sa kanya, 1/3. Pero eto siya, mga kapatid, na nagmamadaling makuha yung kanyang mana at hindi na siya makapaghintay dahil gusto niya na po itong gamitin. Kaya nga tinanong ko kayo kanina, mga kapatid, handa ba kayo hanggang mamaya? O nagmamadali na kayo? Ngayon pa lang. Ang problema ko sa mga nagmamadali rin mapahamak. Usually kasi yung mga nagmamadali, hindi na nag-iisip eh. Katulad ng bunsong anak na ito. Hindi na nagpaplano. Example, yung mga nagmamadaling mag-asawa. Naabutan lang ng biskotso. After 2 days, mag-boyfriend, mag-girlfriend na. And then after 2 months, buntis na. Nagmamadali. Alam ka, plano-plano. Mga nagmamadaling yumaman, nagagawa po nilang manloko, mang-scam. Ang daya ng kanilang kapwa. In the illegal ways. Basta yumaman lang sila. Hello, mga nagmamadali. Kalabitin mo, ikatabi mo, ni Pastor. Kadalasan mo, napapariwala ang isang taong nagmamadali. At ganun nga nangyari doon sa bunsong anak na ito, doon sa kwento. Ngayon o, ulit po tayo doon. Ito ang masakit, ang pangit. Bakit po itong bunsong anak na ito, buhay pa yung kanyang tatay, ay gusto niya na makuha yung kanyang mana.
Di ba dapat pagkapatay na yung tatay, doon mo lang makukuha yung mana mo. Pero sa kasong ito, yung bunso, gusto na niya makuha yung kanyang parte. At para i-translate natin sa masakit, no, na salita, parang sinasabi niya sa kanyang tatay o sa kanyang magulang, Tay, hindi na kita mahintay mamatay. Ngayon palang patay ka na. Akin na yung mana ko. And this is a kind of disrespect and rebellion, lalo na sa mga Hudyo, sa kanilang mga magulang. Because sa Ten Commandments pa lang na binigay ni Lord kay Moses, nandun honor your parents. Honor your parents. Isipin nyo na lang, just imagine, habang kinakwento ni Jesus ito, nakikinig doon yung mga Pharisees, di ba? At yung mga Pharisees, sila po yung mga lawmakers eh. Sila yung mga law enforcers ng mga panahon na yon, mga kapatid. Siguro ngingit-ngit sila. Sino yung batang kinukwento nung Jesus na yan? Sino yung, sorry for the term, sino yung damuhong bata na yun kinukwento na yan? Mali yun. Buhay pa yung tatay niya, buhay pa yung magulang niya, gusto niya makuha yung mana niya. At alam niyo ba mga kapatid, ang mga magulang na kapag ganito yung kanilang anak, mga anak, na tinuturing nilang disrespectful and rebellious, binibigyan po ng authority, ng batas po ng mga Hudyo, ang mga magulang kung anong parusa ang gusto nila sa kanilang mga anak. Sasampalin ka ng magulang mo in public, pwede yun. Iiyain ka. Or, palayasin ka. Desisyon mo, bibigyan sila ng authority. Pwede mo palayasin anak mo. Pwede mo itakwil. Pwede mo na siya ituring na patay. Sa batas po nila, sa kultura po nila. And the worst is, pwede mo ipakulong. Pwede mo ipabitay. Ganyan katindi yung kasalanan to. Kaya, just imagine how these Pharisees, habang sila nakikinig, nagre-rebelde rin yung kanilang mga puso. Na hindi ubra yan. Napaka-makasalanan naman ng tao yan. Napaka-makasalanan naman ng batang yan. Sino ba yan? Actually, sa panahon po natin ngayon, kapag di ba, ang magulang, pagka malapit na siyang mamatay, may edad na siya, kakausapin niya yung kanyang mga anak, gagather niya, mga anak, konting pirma na lang yung bulate. Malapit na akong kunin ni Lord. Hahatiin ko na yung mana ko sa inyo. Ipamamana ko sa inyo. Usually, ang iba, marami yan, nasabihin na sa magulang nila, Tay, Nay, buhay ka pa, ba't ba natin pinag-uusapan ng mana? Ayaw namin yan. Pero itong kwento na ito ng ating Panginoong Hesus, talagang magngingit-ngit po ang sino man pong makakarinig. Pero bakit po, ibinigay pa rin ng magulang doon sa kanyang anak, yung mamanahin niya, yung parte niya, doon sa mana. Kasi mahal ng tatay na ito, yung kanyang anak. Kasi nasa ustong gulang na siya, kaya ibinigay na rin po niya kung anong inihiling po nito. Actually, sabi nga po natin kanina, ang tatay na ito ay larawan ng Diyos. Larawan ng ating Panginoon. Hindi tayo pipilitin ng Diyos na sumunod sa Kanya. Hindi tayo robot. Nang likain po tayo ng Panginoon. He honors our freedom of choice. May free will po tayo at ginagalang ng Panginoon yun. At dito dinedemonstrate ng Diyos kung gano'n niya kamahal ang bawat isa po sa atin. Sa kabila ng ating pagrebelde, nasasaktan siya, nahihirapan siya, nagdurugo ang kanyang puso, and yet, hayaan ka niya. Kasi, hindi ka niya pwedeng kontrolin Decision mo yan And that's how the Lord loves us. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Hindi niya tayo pipiliting sumunod. Hindi niya tayo pakontroling sumunod. Hindi tayo bagay, tao tayo, may isip tayo.
May sarili tayong choice, may free will po tayo. Actually, nang pagkalooban ng Diyos ang tao ng free will, that's the sign that the Lord love human being. Love men. Mahal ka ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw nga nagagawa may mga bagay na ito na masakit sa kalooban ng Panginoon, hindi dahil hindi ka mahal ng Diyos, pinababayaan ka. Hindi ganun. Kasi may free will ka eh. At yun ang ino-honor ni Lord sa iyo. May freedom of choice ka. Yun ang ino-honor ng Panginoon sa iyo. The Lord doesn't want you to be controlled. Kasi yung ang love ng Panginoon, mga kapatid, hindi ganun. Hindi ka pipilitin. At hayaan ka ng Diyos na kung mahal ka ng Diyos, mahalin mo din siya in your own choice. Tuloy po natin yung kwento. Lucas chapter 15, 13-16. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang lahat ng minanan niya at pumunta sa malayong bayan. Doon niya ginastos ang lahat sa walang kwentang pamumuhay. Gusto ko munang pansinin po natin yung salitang pagkalipas ng ilang araw. Ano ibig sabihin noon? Hindi pa agad siya umalis. Pagkatapos niya makuha yung kanyang mana, hindi agad siya umalis. Nung mag-gather niya yung party niya doon sa lupain, nung mag-gather niya yung party niya doon sa mga properties, doon sa livestock ng kanyang ama, hindi muna siya umalis. Anong ginawa niya? Nag-stay pa siya sa bahay, and that's how ka-terrible po yung anak na ito. Nakukuha mo pa rin, mag-stay doon sa bahay ninyo sa ginawa mong kataksilan o sa rebellious na ginawa mo laban sa iyong ama. Kasi kinakailangan mo na niya i-gather lahat yun para in cash, ibenta. At pagka nag-gather na niya, tsaka lang siya alis. Tuloy po natin kwento. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain yun at naghirap siya. Kaya namasukan siya bilang tagapag-alaga ng baboy sa isang taga-roon. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kanin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Tanong mga kapatid, bakit siya pumunta sa malayong lugar? Bakit siya pumunta sa malayong bayan? Foreign pa nga nakasulat sa English eh. Foreign land. Hindi talaga bansa nila. Kundi sa ibang bansa. Ayaw niya pong merong makakakilala sa kanya. Doon sa lugar na kanyang pupuntahan. Kasi pag may nakakilala sa kanya, pwede siyang isuplong sa otoridad para hulihin. Dahil matindi yung kasalanan ginawa niya. At pangalawa mga kapatid, ayaw niyang matuntun pa siya ng kanyang ama. Yun ang pinakatalagang dahilan. Ayaw na niya na siya pa'y matuntun ng kanyang ama because he is after the wealth of his father, not his father. Ang habol lang niya yung kayamanan ng kanyang ama o ng kanyang tahanan, hindi ang kanyang ama. At yun ang problema mga kapatid, tulad ng aking pong binanggit kanina, that the Father mentioned here is the picture of our God. Larawan ng ating Diyos. Ganyan ang tao. They are not after God. They are after what God can give them. Di ba ganun? Hello? Tama po ba mga kapatid? They are after sa blessings, not sa blesser. They are after sa healing, not the healer. They are after sa joy and peace, not the joy and the peace giver. Ganyan ang karamihan. Ang tanong mga kapatid, ganun din po ba tayo? May hilingin tayo sa Panginoon, paiyak-iyak pa tayo, palod-lod pa tayo, ngawa tayo ng ngawa, nagpapasing pa tayo, at nang makuha na po natin yung ating iniling sa Diyos, wala na, nalilimutan na po natin siya katulad ng bata po, lalayo na tayo sa Kanya. At yun nakalulungkot mga kapatid, and this is true. Ang side effect po ng blessings, amnesia, dementia. Alam niyo ba yun? Yan ang side effect. So this boy is after the wealth, not his father. He's after independence, not his father's care, not his father's watch. Yun ang habol lang niya. Gusto niya magkaroon independence.
Gusto niya maging malaya. Kaya gusto niya lumayo. Ayaw niya pakikialaman ng kanyang tatay. At hindi na rin siya makikialam sa kanyang tatay o sa kanilang house affairs. No. Ganyan nangyayari sa taong lumalayo sa Diyos. Ayaw na niyang pakikialaman siya ng Diyos. At sigurado po ito, makinig kayo mabuti. Kapag lumayo ka sa Diyos, that's the start of your destruction. Pag lumayo ka sa Diyos, yan ang simula ng pagbagsak mo, pagbulusok mo sa putik. Hindi ng kasalanan, kundi ng kasamaan. Masamang pangyayari. Terrible things. Gusto niyo ba yun, mga kapatid? Hello? Kasi minsan ng tao, akala niya, malaya na siya dahil nagagawa niya yung gusto niya. Pero sa totoo lang po, ang tao, iniisip niya malaya siya na nagagawa niya yung gusto niya, alipin pa rin siya ng ng gusto niya. Alam niyo ha? Akala mo, malaya ka dahil nagagawa mo yung gusto mo, pero alipin ka na ng gusto mo. At yun ang sinusunod mo. At ganun nangyari doon sa bata pong ito. Sa bunso pong anak na ito, mga kapatid. Lumala yung kanyang sinapit. Yung kanyang pagkapahamak. Dahil iniisip niya, lalaya siya, pero hindi. Naging alipin siya ng pera niya. Naging alipin siya ng minana niya, ng inheritance niya, ng wealth niya. And in Romans chapter 5 or chapter 6 verse 16, hindi niyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kita niyo? Anumang ginugusto natin, anumang hinahangad natin, pwede tayong maalipin yan. Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Now, ulitin ko po, in 1 Timothy chapter 10, chapter 6 verse 10, hindi naman masamang maging mayaman eh. Hindi naman masamang magkaroon ng maraming pera. Hindi masamang maging milyonaryo. Ano masama? Yung mahalin mo, yung kayamanan mo. So, another word for that, another phrase or term for that, kung may kayamanan ka, siguraduhin mo na ikaw ang may control sa kayamanan mo. Pero kapag ka nag-turn around yan, nag-reverse, turn around, reverse, yung kayamanan mo, ang nagtitake control sa'yo, yun ang masama. What happens? Babagsak ka. Masisira ka. Mapapariwara ka. At gano'n nangyari po doon sa bunsong anak na ito ng ama. Balikan po natin yung verse 14. Nang maubos na ang pera niya, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yon at naghihirap siya. Kita niyo mga kapatid, naubos. Mga bagay dito sa mundo, sabi po ng Bible, sabi ni Jesus Christ, anything here on earth will pass away, but only one thing will never pass away. And that is God, the Word of God. Naubos ang lahat ng pera po niya. Dalawa nga po yung dagok eh. Naubos na yung pera niya, doon sa lugar na kanyang pinunta, nagkaroon pa ng tagutom. Eh grabe. Wala ka ng pera, tagutom pa sa palibot mo. Wala kang mahingan. Wala kang malapitan. Kasi sila man, nagugutom din. Uunahin nila yung kanilang tiyan, bago tiyan mo. Nakukuha niyo mga kapatid? At sabi nga doon sa verse 16, anong nangyari? Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Take note of that. Walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Wala talaga, gutom lahat eh. The question is, where are his friends? Asan yung mga kaibigan po niya nung una? Nakasama po niya umiinom, nagsusugab ng bababae. Dahil marami siyang pera. Nasaan na? Iniwan siya. Siyempre, wala na siyang pera. At ito ang katotohanan mga kapatid. May nabasa lang po ako. Friends and money will not last forever. It's true. Amin ho ba mga kapatid? Naging tagapag-alaga siya ng baboy. Naghanap siya ng trabaho.
wala siyang makitang disenteng trabaho, kundi tagapag-alaga ng baboy. Why? He is in a foreign land. Take note of that. Nasa ibang bansa po siya. Taggutom. Sino unahin bigyan ng trabaho ng pamahalaan nila? Siyempre, yung anong mamamayan? Taga saan ka? Tayo lang po ako rito eh. Hindi ka naman pala taga rito eh. Pwede naman, trabaho mo, tagapag-alaga ng baboy. Yun ang kanya hong naging trabaho. Naging tagapag-alaga ng baboy. This is the lowest of lows. Pinakabababang uri ng trabaho. At sa kultura ho ng mga Hudyo, alam niyo ba, hindi sila pwedeng humipo. Hindi sila pwedeng kumain ni humipo man ng baboy dahil itinuturing po nila itong marami. It's against their law. Ang mga Hudyo, mga kapatid, like Muslims, no? Di ba? Hindi sila kumakain ng baboy. Hindi sila humihipo ng baboy. Why? Tinuturing po nila itong marumi, nakakadiri. At ang mga tao, mga kapatid, na nalalayo sa Diyos. Makinig kayo mabuti. Ang mga taong nalalayo sa Diyos, nagagawa nila mga bagay na dati ayaw nilang gawin. Amen? Ang taong nalalayo sa Panginoon, dati, hindi ka naman nang bababae. Bababae ka na ngayon. Hindi ka naman umiinom. Nangiinom ka na ngayon. Hindi ka naman nagsusugal dati. Ba't nagsusugal ka na ngayon? Hindi ka naman gumagawa ng kalokohan. Nanloloko ka dati. Ba't ngayon nanloloko? Mas lumala ka pa ata. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, ikaw ay isang Kristiyano na tumaligod sa Panginoon. Worse ang mangyayari sa iyo kaysa dati. And this is what happens to this boy. And the Lord is speaking to us, mga kapatid, huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen. Dahil yung dati mong hindi ginagawa, posible mong gawin na. Yung dating ayaw mong gawin, posibleng gawin mo na. Sa aklat po ng Juan 8:34, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Na dati, habi-habi lang, konting bisyo lang, pero kasalanan na, hanggang sinakain ka na nito, hindi ka na ngayon makalaya. Dahil sa dami. Ito po, madalas sinalalarawan ko, ang kasalanan ay ganito eh. Kung mga 1, 2, 3 sinulit, ipulupot ko sa iyo. Kaya ang balatirin? Kaya, di ba? Mga 10 ikot. Kaya mong latirin? Kaya. Kung yung isang roll yung ganyang kalaki na sinulit, itali ko sa iyo, kaya mo kaya? Hindi na. And that is sin. Yan ang kasalanan, mga kapatid. Sa umpisa, kaya mo pa. Pero kapag ka dumadami na, dahil naumpisahan mo, hindi mo na kaya na makalaya. Hirap ka na kahit gusto mong makalaya. At yun ang nangyari sa bata mong ito. Gusto niyang hindi siya makalis. Kahit walang-wala eh. Walang-wala na siya. Yung pig pen po, mga kapatid, yung koral, alaga ng baboy, nilalarawan po niya, it's a picture of the world. Yung owner ng pig farm is the picture of the devil. And the pig is the picture of our sins. Yung bata po na ito, pinifeed niya yung pig. Ang isang tao, mga kapatid, kahit na po Kristiyanong, tumalikod sa Panginoon, ang pinifeed mo na yung sins. At habang yung sins pinifeed mo, palaki ng palusog yan, palaki ng palaki yan, at palakas ng palakas yan, hindi ka na ngayon makalaya. Dahil alipin ka niya. And that is what nangyayari sa taong nalalayo sa Panginoon. Think of that. Balikan po natin yung verse 16. Sa tindi ng kanyang gutom, parang gusto na niyang kainin kahit pagkain ng mga baboy dahil walang nagbibigay sa kanya ng makakain. Tindi, no? Sa tindi daw ng kanyang gutom, siguro kakarampot lang ang sweldo niya. Tagapag-alaga na siya ng baboy, konti lang palang sweldo. Talagang konti na kasi this is the lowest of lows of all jobs. Maliit lang ang sweldo dyan. Kaya baka nga isang beses ka lang kakain, kakarampot pa. Yan lang ang sweldo mo dyan. Bilang tagapag-alaga ng baboy,
Dahil sa gutom niya, gusto na niyang kainin yung pagkain ng baboy. Parang tinitingnan niya yung mga baboy. Oh, sarap naman yung kumain. Enjoy na enjoy kayo. Masarap ba talaga yan? Sana naging baboy na lang ako. Yun ang nga ang tingin niya sa sarili niya. Alin lang sa dalawa. Ang tingin niya sa pagkain ng baboy, pagkain ng tao. Ang tingin niya sa sarili niya, baboy. Ang isang tao po nalalalayo sa Panginoon. Ginagawa siyang marumi, ginagawa siyang pangit, ginagawa siyang mabaho ng kasalanan. Lumalabas, mga kapatid, nakuha niyang mana, akala niya blessings. Parang cars pala. Sabi ko nga ako kanina, mga kapatid, diba? Yung blessings, nagiging problema ng tao kapag ka hindi niya ito na-handle ng maayos. Pagka nagmadali siyang makuha. Yun naman ang totoo, mga kapatid. Ang blessings daw na nakuha mo sa maling paraan, gagamitin mo rin sa maling paraan at maipapahama ka ng blessings na akala mo blessings din. Curse pala. Problem pala. Nag-guess niyo, mga kapatid? Isa may mga, mag-ingat po tayo sa ating mga prayers. May narinig lang po akong ganito. Mag-ingat kayo sa mga hiniling niyo sa Diyos, baka mamaya ibigay niya. At alam niyo ba, yung mga binibigay ng Panginoon, minsan napapahama ka. Nahayaan ka ng Panginoon. Hello? Ito yung boy. Ito yung batang ito, mga kapatid. He left the house as a son, but ended up as a slave. He wanted to be out of his father's control, but now he is under control of someone else. Before, he owns many things kasi anak siya. But now, he is owned by someone. Ganyan po kasaklap yung sinapit ng bunsong anak na ito dahil sa kanyang paglayo sa ama. At ayaw ng Diyos mangyari sa atin yan, mga kapatid. Niisip natin, malalaya tayo, pero totoo, magiging slave pala tayo. Isip natin, dahil independence, ayaw natin pakikialaman tayo ng Panginoon. Ano nangyari? Hindi ka nga niya pinakialaman, pero pinakialaman ka naman ng iba. Ayaw mong paggamit sa Diyos, pero ngayon, ginagamit ka na ng iba. Alin lang naman? Gamitin ka ng Diyos o gamitin ka ng isa? Mamili ka, kapatid. Balikan po natin Lucas. Now, 17 to 19. Nang mapag-isip-isip niya ang lahat, he came to his senses. Sinabi niya sa kanyang sarili, sa amin kahit ang mga utusan ng aking ama ay may sapat na pagkain at sobra pa. Pero ako rito ay halos mamatay na sa gutom. Babalik na lang ako sa amin. Turn around. Yun. At sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. O sa English, mga kapatid, make me like one of your hired servants. Dahil sa matinding sinapit po ng bata pong ito, napag-isip-isip niya sa kanyang sarili ang malaki niyang pagkakamali. Buti na lang. Naisip niya, he came to his senses dahil doon nagsisipo siya. At nagpa siyang bumalik. He turned around to his father. Kaya lang masaklap. Naranasan mo niya masaklap. At hinayaan ng Diyos yun for a purpose. Hinayaan ng kanyang ama yun for a purpose para matuto siya. Minsan nakala po natin, mga kapatid, yung nangyayari mga pagsubok sa ating mga buhay, kapabayaan ng Panginoon sa atin. Hindi. Hinayaan ka ng Panginoon para matuto ka. At pag natuto ka na, isang araw babalik ka rin sa Diyos. Hingi ka ng tawad sa Panginoon at muli kang magmamakaawa sa Kanya na pagalingin niya, iligtas niya, kalungin niya uli. Amen o ba? Pero ayaw sana ng Panginoon eh. Noong una, kung di ka lang nagmatigas, nakunin yung mana mo. Hindi mangyayari sa ito. Yun ang problema sa atin. Yun ang problema sa tao. After niya maranasan ang mga pagbagsak, ang fall,
Saka lang niya marirealize na bumalik sa Diyos. Ganun ba tayo mga kapatid? Kailan po tayo magpapasya na bumalik sa Diyos? Kapag mabigat na yung sitwasyon, dahil sa mali nating mga ginawa? Nagiging relevant lang ba ang Diyos sa atin kapag paubos na ang lahat? Said na, wala nang ibang option. O nasa dulo ka na? Ganon tayo, di ba? Naiisip lang natin ang Panginoon kasi siya ang last option. Ganon ba tayo? Huwag naman po sana. Ganon ang tao. Nagiging relevant lang si Jesus. Relevant lang pa. Nagiging mahalaga lang kapag naghihirap na, nahihirap na, satlak na, naubos na. Iba, nasa dulo na lang ng buhay nila. Ito po ang problema sa mga kabataan. Habang malakas po sila, iniisip nila, hindi mo na ako maglilingkod kay Lord. Kaya ko pa naman eh. Pagka siguro, okay, mahina na, yan, nasa bahay na lang. Pwede na akong paggamit sa church. Pwede na akong paggamit kay Lord. Maglilingkod na ako. Sana dumating yung time na yun. Paano kung hindi? Dahil ang buhay natin, hindi naman natin tiyak kung kailan hanggang kailan. Nagiging relevant lang si Lord pagka nasa dulong, nasa huling tibla ng ating buhay. Pag mamamatay na tayo, naaalala mo lang si Lord. Ganun ba? Hello, mga kapatid. Tapos, ang nangyari, sabi sa verse 18, verse 18, babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin ninyo anak. Gawin niyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo. Kinausap niya yung kanyang sarili. Nung ma-realize niya yung kanyang pagkakamali, nagising niya sa katotohanan, kinausap niya sa kanyang sarili. Aba, ano itong nangyayari sa akin? Sa verse 17 pa na yun. Sa amin, ang mga utusan ng aking ama, may sapat na pagkain, sobra-sobra pa. Pero ako dito, namamatay na ako sa gutom. Kinausap niya yung kanyang sarili. Kung minsan mga kapatid, may mga time sa buhay po natin, kausapin mo yung sarili mo. Huwag lang may nakakakita ha. Ikaw na lang, kausapin mo yung sarili mo. O ikaw, Al, hindi ka pa ba manunumbalik sa Diyos? Hanggang ganyan ka lang? Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kausapin mo yung sarili mo para ang kasarili mo na sumagot. Huwag mo na kausapin yung iba kasi mamaya kausapin mo yung iba, malito ka pa eh. Magbago pa isip mo. Sarili mo na lang. At ganyan si David, ganun eh, no? Pagka siya bagsak, sabi niya sa Panginoon, why? Sabihin sa kanyang soul, sa kanyang kalawa, why are you so downcast, my soul? Put your hope in God. Bakit bagsak ka, kaluluwa ko? Magtiwala ka at ilagay mo ang pag-asa mo sa Diyos. Saan ganun? Harap ka sa salamin. Ayun, salamin. Ayun, salamin. Para kaming mga kang inabos sumasayo dito. Tinitingnan namin yung aming sarili. Nasa gwapa lang. Sumasayo kami. Ayun, salamin. Humarap ka sa salamin, kausapin mo. Ikaw ha, kailan ka lulubay? Ikaw ha, tigas ng ulo mo. Gusto pa ba talagang mas lumala ka dyan? Hindi lang ikaw, madamay pa ang mahal mo sa buhay. Kailan ka titino? Ayan, ganun. Ako, minsan ginawa ko na yun. Mukha ka talagang baliw. Kasi kausap mo yung sarili mo. Pero, nakatulong. Kasi ginaya ko si David. Ba't kaluluwa mo nagkakaganyan ka? Bagsak na bagsak ang sarili mo. Tumingin ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Ilagam mo ang pag-asa mo sa Panginoon. Kinausap niya ang kanyang sarili. At dito mga kapatid, nagsisi siya. Talaga nagsisi siya. At nakita ko po yung 5 elemento ng pagsisisi na dapat to makita rin po sa atin kung talagang gusto po natin na tayo manumbalik sa Panginoon. Ang hinahanap ng Diyos is true repentance. True turnaround. By the way, turnaround is reversal. Turnaround is change. Turnaround is transformation.
Ganun din po ang repentance. Ano po yung 5 elemento na ito? Una, paniniwalang ang pagbalik niya sa kanyang ama tanging paraan. Ang pagbabalik lang natin sa Diyos ang tanging paraan. Pangalawa, ang pag-amin niya siya'y nagkasala sa Diyos. Pangatlo, paghingi niya ng tawad sa kanyang ama na nagawa niya ng kasalanan. Pang-apat, pagkilala na may kabayaran kanyang mga kasalanan. Kaya sabi niya, mabigat may kasalanan mo sa inyo tayo. Hindi ako pwedeng ituloy niyo ng anak. Katulong na lang, magtatrabaho ko sa iyo. Alam niya may penalty. At pang-5, ginawa niya lahat ng ito. He acted on it. Yan po yung 5 tanda o elemento ng pagsisisi. And that is, yan din po inaanap sa atin ng Panginoon kung totoong ating mong pagsisisi sa Diyos. That is true repentance. That is true turn around. Now, basahin po natin yung 18 to 19 ulit. Babalik na lang ako sa amin at sasabihin ko sa aking ama, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Gawin nyo na lang akong isa sa mga utusan ninyo or make me like one of your hired servants. Alam niyo ba mga kapatid, noon ng panahon, sa panahon ng Biblia, sa kwentong ito na ating Panginoong Isus, 2 pong uri ang alipin, 2 uri ang servants, household servants, saka hired servants. Mas pinili ng batang ito, yung siya ay maging hired servants, hindi household servants. Ang household servants, mga kapatid, nakatira sila sa bahay ng amo nila. May sarili silang kwarto na tinutuluyan. At yung pagkain nila, masasarap. Minsan pa nga, yung mga tira nung kanilang amo, sila ang nakakakain. Samantalang yung mga hired servants, sa labas lang sila ng bahay. Maliit lang ang sweldo nila at uwian sila. At this point, itong batang ito, ang gusto na lang niya, maging hired servants, ganun niya nakakantingin sa kanyang sarili. Ganun ang tingin niya sa kanyang sarili.